No, Christian Life Conference, mga Kristohanon, because life is a journey. Some people thought, naguna-una sila nga ang kinabuhi nato, magsugod na siya sa dihang matao ta. Naiduha ka klase nga pagkatao, matao ka physically o matao ka spiritually. And sa duha nga pagkatao, ang pinaka-importante nga matao ka diha sa pamilya sa Dios. And that is the starting journey of your life. Amen? Muna'y sinugdanan sa panaw nimo si mong kinabuhi. When you have relationship with God. Kabalo ka nga no, tanan nimong buhaton after you got saved. Tanan nimong buhaton. Dili ka na masayang. Kay nga no, adunay ganti giandam ang Ginoo niya na. Busa salamat sa kinabuhing Kristohanon. Salamat sa Christian Life Conference. We called it Christian Life Conference because nito ko mga Kristohanon, dako kayong scope nga mahisgutan kung maghisgutag konferensya or panagtigom sa kinabuhing Kristohanon. And 2 days, 3 days is not enough nga itakol nato ang mga butang nga ma-strengthen ang atong kinabuhing Kristohanon. But naglaom ko nga gikan atong Tuesday night, Wednesday night, and tonight, naagyoy mga butang nga gitudlo ang Ginoo kanato. Manindog ang tanan as we give respect to the Word of God. No, let's have a short review para ma-refresh pag-usab ang atong na-discussan o hopefully dili nato malimtan. I don't know kung nakahinumdum kamo but mao kani ang mga bersikulo. And intentionally wala ko nagbasag daghang mga bersikulo in my introduction kay diha dayon gusto nako isentro ang mga butang nga pwede nato matun-an in relation sa atong Christian life. No? Pwede ba nako mapakita i-prepare daan ang screen because if you remember mao ni ang unang bersikulo nga atong gisgutan in the book of Proverbs chapter 23 verse number 26. My son, give me thine heart. My son, give me thine heart. In our Christian life, sa atong kinabuhing Kristohanon, importante gyud kaayo nga atong ihatag ang atong kasing-kasing sa Dios. No? When we say giving our life to the Lord, mga Kristohanon, you give it daily to God. Not just one time in your life. Now, I don't know, this morning, pag mata nimo, unta, usani nga mga lines nga gimension nimo sa imong baba, Ginoo, itugyan na sad nako akong kinabuhi diyan nimo. Because when you say, giving your life to the Lord, giving your heart to the Lord, mga Kristohano, naghisgot na siya sa kinatibukan nato. The second night, atong gisgutan, in the book of Psalm, chapter 90, verse number 12, so teach us to number our days. Last night, nag-istorya-istorya mi diya sa gawas, na membro ningon sa ako, Pastor, pwede man day nato makount atong adlaw, no? Pwede man day nato maihap ang atong mga adlaw? Pwede. Muna nga kung di ka kabalo mo ihap ana, pwede ka mag-take for granted sa kinabuhi nimo. Amen? So mao kani siya ang atong gipanghisgutan. So gitanaw nako unsa pay pwede nato nga isgutan sa Christian Life Conference. So nag-decide ko karon gikan sa panultion Kapitulo 28, versikulo 20. Matod sa Biblia, mga Kristohanon, ako lang ang magbasa, ang usa ka matinumanon nga tawo. English lang sa. A faithful man shall abound with blessings. A faithful man shall abound with blessings. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang matinumanon nga tawo, matod sa Biblia, magamadagayaon sa mga panalangin. I don't know kung kana nga mga pulong sa Cebuano, matod niya, ang usa ka matinumanon nga tawo, magamadagayaon sa mga panalangin. Apan kadtong magdali sa pagkaadunahan, dili makalikay sa silot.
Maunay atong tutukan karon. So, sa panapos nga mensahe nga akong i-share sa inyo karon, hisgutan nato ning panalangin. Musugot kag sa dili. Nangalagad ta og nag-expect ta sa panalangin. Kay kung way apil ang panalangin sa Kristohanon, mangundang ta. Bisag di nimo isulti na ay mga tao nga wa kay nilang sabtan ang kinabuhing Kristohanon. What they are expecting in their life, they want blessings. So tonight, the title of my message, ang gisaaran sa Dios nga panalanginan. Ang gisaaran sa Dios nga panalanginan. Magaampo kita. Amahan nga langit nun, salamat nga naa ang imong pulong. Nga pinaagi sa imong pulong, among madetermina ang mga kamatuoran nga ang mga kamatuoran nga posibleng mahitabo sa among kinabuhi. Unang gabi gisgutan namo ang pagkaimportante nga among ihatag ang among kasing-kasing diha kanimo isip imong mga kaanakan. Ikaduhang gabi among gisgutan ang pag-try to count our days. But tonight among hisgutan ang imong gisaaran kung kinsa imong gisaaran sa panalangin. Lord, gamita ang imong pulong, gamita ko nga maging instrumento, o gamita kani nga conference nga ma-determine namo og unsa gyoy buot pasabot ang panalangin nga gikan diha kanimo. Tabangi ko pinaagi sa batabang sa imong walang espiritu ug tuguti na usab karon nga gabi nga ang tanan namong mga kasing-kasing mapailubon ug anda mouli sa tanang kadaugan ug kahimayaan sa imong pangalan. Kani akong giampo og gilawman sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. And please be seated. Karon nga gabi gusto nato nga i-determine nato that what we have is the blessings from God. Tonight, gusto nato nga atong i-determine ug unsay naa nato panalangin gyud na gagikan sa Dios. Can you determine tonight kung naa kay sakyanan? Can you say that car is the blessings from God? Can you see tonight kung naa kay balay gitagaan nakapatindog kag balay makaingon ka kaha nga kaning balayan panalangin gyud ni sa Dios. Kung naa kay negosyo, ma-determine ba nimo nga kanang negosyo panalangin kana sa Dios? Kay kung dili kana nato ma-determine, mo nang kanunay maglibog ta kay nituo ko nga ang panalangin gikan sa Dios dili maghatag kababagan sa gusto sa Ginoo tong kinabuhi. Ang panalangin kanunay ni siya kabahin sa kinabuhing Kristohanon. Amen? Busa kinsa dinhi nga wa ka nangandoy og panalangin? Kitang tanan nangandoy tag panalangin. Kitang tanan. Wala na ako ni gi-share sa uban, pero as I observe, kani nga iglesia sa Ginoo, iglesia ni Kristo. Daghan mga tao dinhi nga ipalupad yun mo sa Ginoo sa panalangin. Basta makasabot lang yun mo. Ha? Imagine nimo, dili ta lugi nga kinabuhi. Wala man tuod kay panalangin materially. But you have already blessed spiritual blessings. Ngano man, mamatay ka mo adto kag langit, dili day na panalangin. Nakakita ba mo mga kwartahan diri sa Jinsan nga way relasyon sa Ginoo? Paminawan mamatay na sila, biyaan nila tanan unsay naa sa ila. Ikaw kay wa man kay panalangin, wa sa kay biyaan. Pero may na lang kay naa kay panalangin spiritually because you have relationship with God. Pero nito ko mga Kristohanon nga ang Kristohanon dili man tuod susama nga bahandi nga makita nato compare sa uban, pero dili sad siguro ta ibutang nga alanganin sa Dios. Ha?
Unsay hunahuna, this is very ironic kaayo nga kung anak ka sa Ginoo wa na gyud kay gikaon. Mamatay kag wa kay gikaon. Ha? Naunsa man ka, sir, nganong naglisod man ka, na Kristohanon manggugo. Murag dili siguro na mo'y gusto sa Ginoo. Ha? Tanaw nato dinhi ang context mga Kristohano. Adunay tulo ka pangutana nga gusto nato tagaan og pagtagad karon nga gabi. Unang pangutana, kinsa ang gisaaran sa Dios sa panalangin? Kinsa ang gisaaran sa Dios sa panalangin? Ikaduhang pangutana, kinsa ang angayan nga panalanginan? Ikatulong pangutana, ang panalangin para kang kinsa? Kabalo mo, kanang tulo ka pangutana, makita na nimo dito sa bersikulo nga gibasa na to ganina. So, una, nga pangutana nga gusto nato tanawon. First question is, who made the promise? Who made the promise? Kinsa may naghimo sa saad? Matod sa Biblia, a faithful man shall be abound with blessings. A faithful man shall be abound with blessings. Kinsa may naghimo ana nga saad? Proverbio 28, versikulo 20. You can read that in the Bible, right? Meaning, you can read that principle from the Bible. So simply, the Bible is the written Word of God. Kaning Biblia, mao ni sinulat nga pulong sa Dios. Klaro kayo nga ang Dios naghimo ani nga saad. Kay ang Proverbio 28:20 dili nimo na mabasa bisan asa nga libro, naara na sa Biblia. Busa kana nga saad nga ang matinumanon nga tao magamadagayaon sa panalangin. Ang pangutana, who made that promise? Tubag, God made that promise. Amen? So kana day nga pangutana mga Kristohanon, kinsa may naghimo ana nga promise? Klaro nga ang naghimo day ana nga saad ang Dios. Kay ngano, ang principle nga ang matinumanon nga tao magamadagayaon sa panalangin, diri nato nabasa sa Biblia. Ug ang Biblia sinulat nga pulong sa Dios. Siya ang naghimo ana nga saad. Amen? Ang Dios, mga Kristohanon, ang person nga nag-promise, ang Dios. Now, when God promised, He fulfilled. When God promised, He fulfilled. Pero kung ang tao mo saad, ma-fulfill dili, but God promised, for sure, 100% iyag yun ng tumanon. So kung magisgot ag panalangin di ay, kinsa may gisaaran sa Dios nga panalanginan, dapat tuuhan nato ni, kay ang Ginoo mo'y naghimo ani nga saad. Unsay giingon sa Biblia, mga Kristohanon, Numbers chapter 23, verse number 19. Okay pa ta? Naay tulo ka pangutana, hulati lang ninyo. Nga karon nga gabi, ma-determine yun nimo nga unsay nimo, naani mo panalangin yun na sa Dios. Unsay naani mo, posible naana nimo pero di na panalangin sa Dios. Ha? Unsay giingon sa Bible, nabay Cebuano ani? Yes. Kaning Cebuano, ganahan ko aning Cebuano yun, kasi Cebuano manggunta. Akong i-explain, ang Dios dili usa ka tawo. Gipasabot niya, ang Dios dili siya sama sa tao. Nakuha na to? Nga siya magbakak. Ang Dios dili siya sama sa tao. Ang Dios dili siya mamakak. Ang tao bakakon. Di gyud sila sama. Ingon pa gyud niya ni anak sa tao.
Kaya nga naman, o sa may kung anak siya sa tao, nga siya magahinulsol. Ang Diyos, di siya kinahanglan maghinulsol, kaya di man siya bakakon. Ang tao, kinahanglan yun maghinulsol, kaya kang bakakuna. Siya nagsulti, o dili siya magbuhat ni ana. Ha? Ang tao mo sulti, pero di buhaton. Ang Diyos mo sulti, o saad, buhaton sa tumanon gyud sa Dios. Kung siya makapamulong, o dili siya kana pagatumanon, mauna ang tao. Pastor, unsa gi application anang bersikulo? Kinsa man ang Dios. Tubag, ang Dios dili bakakon. Kinsa man ang tao. Ang tao ilado nga bakakon. Ang tao dali kayo makapamakak. Ang problema sa mga tao, dali kayo motoo ug unsay giingon sa tao. Pero lisod kayo patuohon ug unsay giingon sa Dios. Biktima ba ta ana? Kitang tanan na biktima na ta. Gisultian ta ani bisag was Biblia, gituohan nato, pero maski naas Biblia, di gyud ta mo tuo. Maunay kinaiya nato. Mo nang hangtod karon wa ta gipanalanginan kay unsay kinabuhi nato karon resulta las gilad. Think about this. When you keep believing what people say, you are disappointed, you will be inferior, tired, and later you will be quit. Ang pinaka-opposite or very ironic, mga Kristohanon, because we are easy to believe to Satan than God. Sayon kay tamuto, sayawa kay sa Dios. That's the reason we are not enjoying the blessings that God promised to us. Nga naman, mas gituuhan pa nimo ang tao, mas gituuhan pa nimo ang yawa ka sa Dios nga nisaad nga siya'y tinuod nga magpanalangin nimo. Amen? Unsay giingon sa Biblia? Juan 8:44. Nabay si Buhano ani? English na lang sa ta. Ye are of your father the devil. Kana sa Cebuano bitaw nindot kana ang yawa mao ang imong amahan. Ha? Musugot mo ana ang inyong amahan yawa. Ha? Sultian ka ang imong amahan ba yawa, mayawaan gyud ka. Kay nga naman dili ta ganahan maminaw ana. Kristohanon ta ingnon ta nga atong amahan yawa. But ingon ang Bible, ye are of your father the devil. The last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. I-apply nato. Kato di ang mga bakakon, inyong mga amahan yawa. Mo naibot, for he is the father of it. Kinsa man day amahan anang kinsa man day mga Kristohanon kay siya bakakon ug amahan sa mga bakak. Pangutana, kinsa may amahan sa mga bakak? Ang yawa. So kung bakakon ka imong amahan yawa. Dili tiyaw-tiyaw ang pagpamakak. When you practicing a lie, hey, your father is the devil. Because ingon ang Bible, mga Kristohanon, kay siya bakakon, ug ang iyang amahan bakakon. Daghan kayong mga saad nga makita nato sa Biblia. And we should believe that promises. Ingon ang Biblia in Titus chapter 1 verse number 2, in hope of eternal life which God that cannot lie. Mga Kristohanon, ang atong Diyos di pwede mamaka. Amen? When He promised us about eternal life, He said, when you accepted my Son, I'll give you eternal life.
Tinuod na, yes, because dili siya bakakon. He said, promise before the world began. Look at that agreement. Wa pa'y kalibutan, wa pa ka na tao, matod sa Biblia, kinsa to'y magdawat siya, iyag yung tagaan o kinabuhing walay katapusan. Busa kitang tanan nga nakadawat siya, we have that what? Eternal life. Nganong nataana, ingon si Pastor dili, ingon ang Dios. Ngano man, di man siya bakakon. Mao bitaw na mga Kristohanon, mamatay ta tungod ka na ta eternal life, di ta paingog impierno, paingon taglangit. Ngano man, one moment of time, gidawat nato si Kristo nga atong personal Lord and Savior. And He gives us eternal life. This is one of the promise nga makita nato. Ingon pag yun niya mga Kristohanon, promise ha, I'm talking about the promise of God nga iyang gihimo. Romans chapter 1 verse 16, ingon si Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Dili ko maulaw sa maayong balita ni Kristo, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Maubitaw na mga Kristohanon, kinahanglan ta musangyaw, dili ta maulaw musangyaw, kay gisaad ka na sa Ginoo nga ang maayong balita muhatag og kaluwasan sa mga taong maminaw. If you are saved, nganong hadlok man ka musangyaw? Ayaw hadlok, kay ngano man, once musangyaw ka, gisaad ka na, makabaton yun nagkaluwasan unya ang imong gisiran sa gospel. But many times walay maluwas kay ikaw mismo gaduha-duha ka kung tinuod ba gyud nga nay maluwas. Hey, naalagi maluwas because ang Ginoo naghimuan ang asaan. Dili bakakon ang Dios. Dili. Unsay giingon niya sa John chapter 10 verse number 28, and I give unto them eternal life, and they shall never what? Perish. Sa panahon nga gidawat nimo si Kristo, tagaan kaniya kinabuhing walay katapusan, ug matod niya, dili na gyud ka mawala ni bisan kinsa say Cebuano ni makaagaw kanila sa akong kamot. Grabe nga promise. Dabig politiko to. Palpak. Atong kaluwasan ang nagsaad anak nga dili mawala mao ang Dios. Ha? Ingon pa gyud niya mga Kristohanon in John chapter 10 verse number 10, the thief cometh not. Unsa may Bisayaan ng thief? Kawatan. Tanawa ha, tanawa. Every time mo anha ng kawatan sa usa ka lugar, dili na siya mo anha nga wa siya buhaton. Kabalo mo nga no? Kawatan man siya. Tungod kay kawatan siya, mo anha na dinaog. Unsa iyang buhaton? Mangawat na. Muna, pastor, delikado kaayo. Kung naay mga tao mo sulod din pero ang intention dili mo simba, ang intention mangawat kay kawatan man, busa paguli nimo imong pitakawa na. Kay ang niduol diha di ay ni sulod. Mga Kristohanon, dili day tinuod manimbahay, tinuod di ay nga kawatan. Ha? Ni maayo ra ba kay ng kawatan ilang mga gesture, pastor? Mulingkod na, pinaana pa na. Amen. 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 Pagkawatan na, nigawas na. Ano man, kawatan man. Kabalo ba mo ang thief nga gihisgutan diha is the devil? But pasabot mga Kristohanon, once ang yawa mo duol sa imong kinabuhi, dili na siya mo duol nga wa siya'y buhaton sa kinabuhi nimo. To steal, and to kill, and to destroy. But look, ingon si Kristo, I am come. So, duha ka person nga muduol, ang isa yawa, ang isa si Kristo, if you understand that context. Ingon ni Kristo, pero ako, nianha ko that they might have what? Life. Dili lang life, but He said that they might have it more abundantly. Busa kung Kristohanon ka,
luwas na ka, that life that speaks of eternal life. But that life more abundantly, dili lang na spiritual nga blessings, but material blessings. Amen? Mao bitaw na mga Kristohanon, kung imong tanawon, niapag yung saad sa Bible, John 14:3. O kung ako makaadto na, og makaandam kaninyo og dapit, muani ako pag-usab. Unsa na? Saad ka na nga gimo sa Ginoo, nga sa diyang nikayab siya, niingon siya, mubalik ko. Kabalo ba mo nga ang pagbalik ni Kristo, mao'y pinakanindot nga event nga mahitabo sa tong life? Kanang mubalik si Kristo. Kamong daghag utang. Salamat. Di na mo makabayad. Puliki nagpaningil ang inyong giutangan nga unbeliever. Kay bisag unsaog pangita, di na makita. Because you are being raptured because you are the Son of God. Busa inyong pag-ampo kung daghan mo gutang, Lord, balik na. Balik na. Matod niya, pagbalik niya, dadon ta niya. Dadon ko kamo, uban gayud kanako. Imagine na gani ha. Naabay nagsaad sa imo nga taga-Amerika, hulati ko, mauli ko das Pilipinas, pagbalik nako, dadon ta ka. Kay gisaaran ka, gituuhan nimo. Wa pa nakabot ang nagsaad nga to sa Amerika nga dalon kay inugbalik, imo nang gipamutbot sa imong mga kauban. Muuli na nagsaad na ako, ubanon ko balik Amerika. Wa ka pa sure kay di ba hindi pa ka i-approve imong visa. Namutbot na ka. Pero ingon sa Biblia, pag mubalik ko pag-usab, ingon si Kristo, saad ka na, dadon ta mo, aron nga kung asa ako, tua usab kamo. Amen? Pastor, mahitabo ba yun na? Mahitabo na, kaya naghimo nga saad, dili politiko, ang Diyos. Ang Diyos, dili bakakon. Mga Kristohanon, busa kung mag-ingon ta, kinsa may naghimo sa saad nga iyang panalanginan, ang Diyos. Sa ato pa, kung ang Diyos mo saad nga iyang panalanginan, mahitabo gyud na. Ikaduhang pangutana, kay murag nilagom na gyud inyong pananaw kanako. Hopefully, the second question matubag. What promise was made? What promise was made? Okay? So, tanaw na to, kung bright ba gyud mo analyze. Before na ko i-move, kana nga second points, tanaw na to, what promise was made? Unsay si Buhano, ana? Unsa man di ay ang saad nga gihimo. Kay ganina, kinsa man di ay ang naghimo sa saad? Ang Dios, right? Karon unsa man di ay ang gisaad nga gihimo? Study ta, murag natay Bible school ani. Kani, sabdan ninyo, a faithful man shall be abound with blessings. Pangutana, unsa man di ay ang gihimo nga saad? Ha? Og naglisod mo, ibalik na sad nato. What promise was made? Unsa ang saad nga gihimo? Adto tas bersikulo. Ang matinumanon nga tao magamadagayaon sa panalangin. Unsay gisaad? Unsay gisaad? Panalangin. Ang unang punto, ang Dios naghimo og saad. So siya naghimo og saad. Kay siya man, matuman gyud to. Kay kung tao naghimo ato dito, matuman. Bakakon man ang tao. Karon, unsay gihimo niya nga saad? Panalangin. Nakuha na nato? Panalangin. Now, next. Unsa man day ang panalangin? Sabto nato niya. Sige ra tag-istorya sa panalangin, pero wa ta kasabot. Muyon gani tag blessings, mao ni siya. Blessing means favor. Nakuha na to. Mayon ganitag panalangin, pabor. Nganong naa ka ana, nganong gitagaan ka? Ha? Pagwali nako dito sa usa ka simbahan diri sa Jinsan, kaming duha ni Pastor Janre, gitagaan, gidalami sa
baligyaanan og sapatos o gipapili mi. Gipapili mi. Unsa may tawagan na pabor. Nga sa kadaghan kami pagyugiingnan ipapili. Grabe. Naka-experience ba mo ana? Dayon niyon ka blessings. Ngano man naay pabor. Naay pabor. Busa kung moingon daytag kung ang blessing means favor, God's blessing means God's favor. Kay naay mga blessing, naay mga pabor nga dili gikan sa Dios. Busa di nato pwede matawag nga kana panalangin nga gikan sa Dios. Now the promise nga gihimo blessing, paminaw, that is God's blessings. When we say God's blessing, yes, nakasabot ta mga Kristiyanon nga daay duha ka panalangin. Physical and material blessings. Number 2, we call it spiritual blessings. How we could determine nga kana nga gitawag nato nga blessing is from God. When you realize that God is the source of all the blessings. You can see it. Mag-ingon lang ka nga kani. Panalangin gyud ni sa Dios because nakasabot ka nga ang Dios mo'y tinubdan sa tanang panalangin. Nakasabot ka nga ang tinuod nga panalangin gikan sa Dios. Nakasabot ka nga ang tinuod nga magpanalangin mao ang Dios. Unsaon nimo pag-determine that that blessings is from God? Unsaon nimo pag-determine? Ingon sa Biblia mga Kristiyanon, how you determine that the blessings is from God? Ingon sa Bible, the blessing of the Lord. Did you see that line? The blessing of the Lord? It maketh rich and addeth no sorrow with it. Kung unsay naa sa imo karon, pero wa nakahatag sa imong kasub-anan, paminaw basin dili na panalangin sa Dios. Kay ang panalangin sa Dios dili maghatod sa imong kasub-anan. I'll give you example. Tagaanda mo example para makasabot mo. Before ko nagpalit anang akong kanang MUX, na ako'y pick up nga D-Max. Kato siya nga D-Max, okay gyud kay to, wa na ko to gibaligya kay naay daot. Gibaligya ko to kay gusto ko og SUV. No? And it's already gipalit na ako to 16 years ago. 2016. Dugay na. Karon 2024 naman tano. So nag-ingon ko, ibaligya na ako. So ang naitabo mga Kristiyanon, ingunani, sa diyang nag-decide ko nga akong ibaligya na ako og 750. No, kay inatiman gyud na ako nga sakyanan. Then, sige na kog suroy-suroy sa among syudad sa Valencia, naay nag-display kana akong sakyanan karon gi-display. Akong gipangutanan, niingon ko, sir, pilay price? Ingon siya, pastor, 890. Nako, walay hangyo ana, sir. Siya nga, sige, 850. Naapay ubang pabor ana, sir. Murag wala naman ko'y ginansya ana, pastor. Nako, sir, parehas naman tatagabalin siya. Pahangyo, sad. Sige, pastor, ani atong buhaton. 850, transfer diretso sa imong pangalan. Ang sakyanan. Pero sir, mag-honest ko sa imo, sir, ha? Na ako'y sakyanan. Ako sa nang ibaligya, aya na ako napaliton. Aya na ako paliton. Sa sige kog libot-libot. Wa may mo palit sa kong pika, pastor. Ako nang gibayaran ang reservation nga wa nagyoy mo kuha ana. Gasalig ko nga mahalin. Niyon ko, sir, kada semana maghatag kog 5,000 as my reservation para dili gyud. Siya, pastor,
Naibag-o na tong buhaton para makuha gyud nimo na. Kung way mo palit, atong ipaagi, mag-trade in ta, pastor. Ibaylo na to. Then, ilalom na to sa financing. Na kung unsay but pasabot ana, sir. Atong i-determine kung pilay price sa imong sakyanan, ang mabilin ipapinance na to. So, gitanaw na niyang sakyanan. Gitanaw na niya. Siya, pastor, kani imong sakyanan, 2016 man murag 500,000 ragi palit ani, pastor ba? Nako, grabe akong ligo ani kada buntag, paliton lag 500,000. What if, sir, ipapinance na to, ang kulang nga 400. Gisuma niya mga Kristohanon, after 3 years, murag gihapon og 500,000 ang interest. Ingon ko, lami naman unta kay ning sakyanana ni, but kana nga panahon akong gidetermine nga di gyud na kabubuton sa Ginoo. Nagdula-dula mig basketball na Pastor Janre dito sa Malaybalay, nay Kristohanon ni Dool. Ingon, pastor, di ba ibaligya ni mong sakyanan? Nako, yes sir. Pila, pastor? Nako, 760. Pwede hangyoon 730. Nako, sige sir. Kaya akong gitanaw, kung ipapinance nako, magbayad ko. In fact, until today, kung ipapinance nako, kay para makaon lang yun ko anang sakyanan, hangtod karon magsigi kog bayad anang sakyanan. Magsikog bayad. Pero kabalo mo, ingani gibuhat sa Ginoo. Nahalin ang sakyanan, nitapalang kog pila lang katawsan, hangtod karon, mga Kristohanon, I'm enjoying that car. Kabalo mo nga no, kaya wala ko nagbayad binulan. Kung nagpadala ko sa financing, ha? Nagpadala ko sa financing, hangtod karon, nag-drive ko, pero wa mo nakakita sa sinuod nga kamatuoran, nga gamugot in taong driver, kay katapusang bulan, tigbayad na. Bisag bugnaw kayong aircon, pero init kayo, basta katapusang bulan, kay tigbayad na. Usahay na yung mga sitwasyon itong kinabuhi, nga bisag dili ka bubuton sa Ginoo, pugson gyud nato nga maato. We realize later nga that butang wa gyud nakahatag sa atong kalipay, but it brings sorrow to us. Ingon sa Biblia, ang panalangin sa Ginoo dili maghatag og kasub-anan. Naa ba kay cellphone karon diha? Kana ba imong cellphone nga gi-desire? Wa ba na naghatag kasub-anan nimo? Ha? Tulo ka butang nga gusto nako masabtan ninyo mga Kristohanon to determine nga kana nga panalangin iya gyud na sa Ginoo. Una, the blessings from the Lord will not bring kasub-anan. Unsay naa sa imo karon, wala ka magsubo ana, kay maunay pagdetermine nga kanang naa nimo kabubuton na sa Ginoo. Ha? Kamong nagminyo karon nga gipugos gid imong kaugalingon magminyo. Kay para sa imo mao na gid. Pero di naman pwede bulagon. Munang hangtod karon maghulat na lang kag mamatay. Hangtod karon moingon ka, abi na kung panalangin ni nakaangin naman noon eh. Kaya ang tinuod nga panalangin di maghatag og kasub-anan. Okay pa ta? Nasabtan na ninyo unsay panalangin sa Dios. Ha? Ang Dios nato, siya'y nagsaad og panalangin. Unya, para ma-determine nato ang panalangin. Ang panalangin nga gikan sa Dios dili magdala og kasub-anan. Ikaduha, ang panalangin nga gikan sa Dios dili makapahimo o nimong hambugera. Kay dili kana mo'y disposasyon sa blessings of the Lord. In fact, if you have blessings from God, hey, it will make you humble enough. That's the naka-experience na ba mo mga tao nga mayon sila, this is blessings from God, pero sometimes murag di nimo maistorya. Murag dilupad na, murag dili ingunan na, dili katudluan sa panalangin sa Dios nga mahambugiro ka. Naka-obserba mo ana sa atong palibot,
nga sa una kani mga tawana wa gyud ni karon nidaghan ila nahambugiro naman hinuon. Unya mo yun siya, Brad, sis, this is the blessings from God. Sis, simba ta sis, ay lagi yung sa manioy. Na. Ato si katulo, the blessings from the Lord will not make you magpalayo sa Dios. Kanang tulo, i-determine lang na. Kung ang panalangin nga giingon nimo na ani mo, nga dili ka makasimba, dili na panalangin. Lord, tagae mig sakyanan, Lord B, kay para makadali mi abot sa simbahan. Tagae mi, Lord B, para kung mag-ulan, dili mi maulanan. Tagae mi, Lord B, og sakyanan, para ang uban nga way sakyanan, among ikarga. Pag naanay sakyanan, di na makita sa simbahan. Pag mag-ulan, moingon na nga nuwa ka kasimba, basin maulan ang sakyanan. Ato ning ipatent nga dulom para di mailan sa atong mga kauban. Dili baya na mo ang imong agreement sa Dios. Pero sa panahon gitagaan ka, naunsang pagkaunsa, mao na mahinungdan nga magpalayo sa Dios. Dili mo ana simbahan adlaw Domingo, mag-outing-outing mga ligog dagat. Pwede raman mo ta na maligog dagat, ayaw itong nagdomingo. Dili man na mohubas. Amen? Atong gusto ba nga mag-enjoy ta sa atong Christian life with the blessings from the Lord. Amen? So, murag ma-determine na ninyo unsay panalangin sa Dios. Ha? Kinsay naghimog saad sa panalangin? Ang Dios. Matinood kay ang Dios di siya bakakon. Unsa iyang gisaad? Panalangin. Panalangin. Unsa day nga panalangin? Mga panalangin nga dili maghatag og kasub-anan nato. Mga panalangin nga dili magpahambugiro nato. Og mga panalangin nga dili mutudlo nga magpalayo nato. Mabless gyud ko sa mga Kristohanon that they are blessed materially. Every time nga moingon ang pastor church, natay conference, we need this amount. But secretly na yung mga Kristohanon, moingon sila, pastor, ayaw lang isulti sa pulpito, pastor, na amount, pastor, itabang ni siya sa buluhaton sa Dios. Mabless Diyo ko, ana. Pero rin mga Kristohanon, maupay gamay-gamay kaayo. Pastor, kani ako, pastor! Pakita. Amen? Okay, pata? A faithful man shall be abound with blessings. So what is the first question? Who made the promise? God. What is the promise? Blessings. Number 3. And this is the last. Whom did God the promise? Whom did God the promise? Si Bono na to, para masabtan. Kang kinsa man gisaad sa Dios ang promisa. Nga panalangin. Kang kinsa. Tanaw na itong bersikulo. Sabtan ninyo, asa gisaad ang panalangin sa Dios? Asa? Ni ara. Ayaw pag matag morning. Ha? Sayang kaayo, Kristohano na ka, naa kay Dios sa langit nga gamhanan, pero nganong naglisod ka? Wa ka mangutana, ana? Kinsa kay na'y problema? Ang Dios nga naghimo sa saad o ikaw nga gitagaan sa lagawas nun nga saad? Ayaw makita nato karon nga ay maon ni aday. Mao din ni problema. Nganong wa ko naka-harvest kay wa man sa magtanom. Amen. Pag faithful nga magtanom, para naa kay harbison sa unahan. Daghan kay mga tao, ang principle of sowing and reaping, paminaw, di lang na ma-apply sa Christian, even the unbelievers.
Munang tanaw nimo, daghan kay mga Kristohanon, galisod kay sa unbelievers. Kay ang unbeliever, grabe ka, hugod sang hilunggo pa, grabe ka, hugod ba? Ang Kristohanon, haskang tapulana. Dugay pagyud mo mata, unya mo ingon pagyud, Lord, please provide our need. Ingon, kung ako pa'y Ginoo ba, kung ikaw sa'y Ginoo, pikat nimo pag mata diha, oy, pagtrabaho. Muna usahay dagan mga Kristohanon, tinamay ang kinabuhing Kristohanon, ang silingan mo ingon, kung mag-Kristohanon man lang ko, di na lang ko. Kaya among silingan ng Kristohanon, di gani kapalit o kamunggay. Ang unbeliever, grabe ng pananom og kamunggay. Ang Kristohanon, ayo, Mari, pwede mga kamunggay. Uy, pagkuha lang diya, Mari. Ni Ana Mario. Uy, nagkuha na lang ka. Kabalo mong kumanghatag yun ka. Murag di man makumpletong kamunggay, dong, igna dito sa imo. Tita. Ay, tita. Ingon si mama, pwede mangayo og tanglad. Ang Kristohano, nagsige na pangayo dito sa unbeliever. Nga naman, ang unbeliever, matinumanon, magtanom, og kamunggay, og tanglad, og bisayang manok. Unya, basolo nimo nga nahimo kang Kristohanon? Basolo nimo ang Dios? Hey, ayaw basula ang Dios. Ang problema, naa nato. Ang naghimo sa saad, dili gyud mamaka. Ug ang iyang gisaad, panalangin. Na-enjoy nato in our lives. Pero kinsa may iyang gimuan sa saad? Ang taong matinumanon. Katong mga estudyante nga tapulan mo study, unya pag closing mag-expect og ribbon. Hello! Pasalamat ko sa Ginoo nami duha ka buok ka anak, pastor. Kabalo mo, usa sa blessing nga nakaingon ko nga nami anak. Kay when it comes to study, di nagyud namo pugson og sipaon pa. Hoy! Sige lang kag cellphone, pag-study dito. Nakastesting na mo mga ginikanan? Ha? Nga sipaon pa niyo yung anak para mag-study. Sige kog ampo sa Ginoo because ang akong duha ka anak nagdungan ni sila og grade 12. Panahon sa pandemic, ang akong anak sa dihang grade 10 pa ang kamagulangan nang-apply og online. Salamat kay ang foundation sa bata okay kaayo ACE, pastor. At sa ingana nga kabatanon sa utok ba? Kaya niya mag-communicate bisan asa sa tibuok kalibutan. Mga Kristohanon, ana nga time, nagsweldo siya og 40,000, almost 40,000. Nag-ingon may nga, unsaon man lang, pa-eskwelahon nato, padayon dili. Sa akong una-una, inako, mintras na pa ng trabaho, di lang sa nato pa-eskwelahon. Ingon ang iyang mga ayaan sa US, Pastor, pa-eskwelaha, yun na si Sian. Ipa-eskwela, yun na. Kailahi, yun na maka-eskwela. Sa akong una-una, gusto man ako, pero ingon ko, kung makaw mag-eskwela, mga apply, sweldo, gihapoy, giapas. Ha, sweldo gyapon. Pero ningon ko, okay ra sa amo, Lord. Kung mabutang panahon, mataktak siya sa trabaho, magpadayon siya, at least sa iyang pagkabatanon, kabalo na siya mubuhi kung maminyo siya. Kabalo naman siya mangwarta. Salamat sa Ginoo, nagsigig burnout ang bukid nun. Kamong nagtrabaho sa online, kung ang inyong base to sa US, sa laing nasod, di gyud pwede nimo irason, sir. I'm sorry, burnout diri sa amo. Di nila na dawaton nga rason. Sa lakton nga pagsulti, nataktak akong anak. Muna, ang kamanghuran karon na grade 12 siya, grade 12 gihapon. Ang kamanghuran, sa grasyas Ginoo, di gyud mi maglisod sa iya pagpa-study. Kay maningkamot ra gyud siya study.
Bag-o lang siya ni adtog Malaysia for competition sa research. And we are praying nga unta mo graduate siya sa grade 12 nga makuha niya ang Dean's Lister. Di ba? Principalist honor. Principal Lister. Dean's Lister. Napabayta highest ana wala na. President Lister. Wala mo sige President Lister no? Kay ingon niya sa ako pa pag ma-maintain ni nako. Daghang offer ani nga mag-eskwela ko nga scholar. Inako Lord, salamat kung matinuod na at least dili na mi mo gastos pag pag-eskwela kay libre naman. Ang akong point is this. That's why every commencement as a father mag-expect gyud ko og unsa medalyas akong anak. Ngano man, kabalo man ko unsa siya ka faithful mag-study. Ha? Kung dili siya makamedalya at tuon gyud namo ni Mrs. dito ang eskwelahan. Ma'am, unsay pagkaunsa nganong di man ni nakamedal akong anak? Kabalo mi sa abilidad sa among anak. Halos dili matulog para magtuon. Karon, mao ni inyong gihatag nga ribbon. Naagyod mi kusog ni anak kay kabalo mi sa abilidad sa among anak. What I'm talking about? Kung estudyante ka nga dili ka faithful magtuon, do not expect a medal. You disappoint your parents. Naningkamot imong ginikanan magpabalon, magpaeskwela, expecting nga teng, 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 ladies and gentlemen, first honor goes to ang imong mama, naglurat ang mata, naghuna-una, bright kay ka, nag-study ka, pero pag humandi ay tulog, siradong pulta, nagsigdulag duta. Ang akong point diri ba, if you want to expect blessings, the requirements is just be faithful. Just be faithful. Amen? Unsay giingon sa Bible in the book of the word, duha ka words that we cannot separate when we talk faithfulness. Una, when we say faithful, sa Cebuana matinumanon. Ang ikaduha nga word kaning nabaliskan na noon, trustworthy. Kabantay mo anang duha ka word, dili nimo na pwede bulagon. Kung yung kag faithful, matinumanon at the same time masaligan. Kay dili ka pwede tawgon nga matinumanon ka, nga dili ka masaligan. Nasabda na to? Kung faithful ka, masaligan ka. Kung masaligan ka, faithful ka. Maubitaw na. Ang bana, dapat masaligan o matinumanon. Nga bisag mula ka o bisan asa, musalig yun iyang asawa niya. Wala, nag-amin lagi mo babae. Para na to sa inyo. Saman, gaduda mo sa yung bana. Tanaw yung sa Bible, 1 Samuel 26, verse 23. Mga Kristohanon. Okay? Hapit ako mo man. Okay pa ko, Pastor? Ingon niya. Faithfulness to God has always a blessing. Tanaw, ingon niya. The Lord, nay si Buhano ani be? Wala. The Lord render to every man his righteousness and his faithfulness. Kana lang nga line ba? Kasabot mo og word nga render, magahatag. Ang Ginoo magahatag sa tagsa-tagsa ka tawo nga sa pagkamatarong og sa iyang pagkamatinumanon. Meaning, when you live righteously and when you live faithfully, giklaro ka na sa Bible that God will give you a reward. Meaning, there is a blessing nga giandam sa Ginoo kung magtinarong di ay ta. Amen? Di lang magtinarong, magmatinumanon ta. Maunay Bisaya na, the Lord render to every man his righteousness and his faithfulness. Ingon pa yun niya, for the Lord delivered thee in thy hand today. But I would not stretch forth mine hand against the Lord's anointed.
Ingon pagyud niya sa laing bersikulo, mga Kristohanon, "O love the Lord, all ye His saints, for the Lord preserveth the faithful." You understand the word preserveth the faithful? Ang Cebuano ana, kay ang Dios magabantay sa matinumanon. Di ka kinahanglag security guard para maging safety ka. Pag kinabuhi nga matinumanon, kay ang Ginoo nay mag-preserve sa imo. Pag kinabuhi og tarong, kay ang Ginoo nay mag-preserve sa imo. Mag-protect sa imo. Okay pa ta? And a plentiful rewarded the proud doer. Ingon sa Bible, in the book of among human na gid kay wala naman. Otruhan na to pangutana ha. Himo na tong questionnaire kamoy tubag. Kinsa ang gisaaran sa Dios nga panalanginan? Ha? Murag din ako maklaro. Kinsa? Ang matinumanon. Ikaduhang pangutana, kinsa ang angayan nga panalanginan? Unsay tubag? Ang matinumanon. Ikatulo, ang panalangin para kang kinsa? Paras matinumanon. Ni ara gyud ay sikreto. Kung gusto kag panalangin, pag matinumanon. Amen? Hopefully, Pastor, nga makabalik ko. When you apply this principle, unta mo ingon ka, Pastor, the message that you brought last time, we try to apply that with my wife and our children. What we have now is the product of our faithfulness to God. What we have now, we can see it. This is the blessings from God. And the result of our faithfulness to God. Christians, do you want a blessings? Gusto ba kag panalangin? Unsay naa sa imo karon? Makaingon ba ka nga kani panalangin gyud ni sa Dios? Unta dili ta maglibog sa atong pagkinabuhi and we can determine ug moingon ka di gyud aksidente nga nahimo kang anak sa Dios. Ug di sad nahimong aksidente nga nung giingana ka because you realize being a child of God that God is the source of all the blessings and the blessing you have is the result of your faithfulness.